sore eyes ka ba? Uso kasi yan. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga myths or haka-haka about sa sore eyes. Tara, let's discuss! Bago ang lahat, nagawan ko na ng video ang sore eyes para sa mas komprehensibo na discussion about sa sakit na ito. Pero explain lang natin ng mabilis kung ano nga ba ang sore eyes. Ang sore eyes or yung conjunctivitis ay yung pamamaga ng parte ng mata na tinatawag na conjunctiva. Ito yung balat na bumabalot dun sa puting parte ng mata natin na nag-e-extend hanggang sa likod ng ating talukap or eyelids. May dalawang common na klase nito. Yung infectious or yung nakakahawa dahil sa mga mikrobyo tulad ng bacterial or viral. Pero pwede itong non-infectious or hindi nakakahawa, pwedeng dahil sa allergy or di kaya sa trauma or kung natamaan yung mata mo na pwedeng mag-cause ng pamamaga nito. Kaya iba-iba rin ang approach sa paggamot dito. At maraming haka-haka ang kailangan nating i-debunk at pag-usapan about sa sakit na ito. Myth number 1. Lahat ng sore eyes ay kailangan namumula. Hindi lahat ng sore eyes ay namumula at iba-iba ang simptomas nito. Ang pamumula ng mata ay iisa lamang at pinaka-common na simptomas ng sore eyes. Ang iba pang simptomas ay ang pagluluha, pangangate, paghahapde, parang may puwing sa loob ng mata, at pagmumuta na minsan ay mahirap itong buksan dahil sa pagkakadikit-dikit nito. So, hindi ibig sabihin na hindi na namumula ang mata mo ay wala ka ng sore eyes. At mas maiging ipa-check up ito kung may nararamdaman na kayong mga simptomas sa mga nabanggit ko. Myth number 2. Pwede kang mahawa kapag nakipagtitigan ka sa may sore eyes. Ang sore eyes kapag infectious na kadalasan cause ng virus or ng bacteria ay highly contagious at madaling makahawa at maipasa lalo na sa mga kasama mo sa bahay. Pero ito ay maipapasa lamang through direct contact at hindi dahil nakipagtitigan ka. Usually, hand-to-eye contact. Meaning, kapag meron kang nahawakang mikrobyo na galing sa mga pasyenteng may sore eyes at nahihawak mo ito sa mata mo, ay pwede ka rin magkaroon nito. Pwedeng direkta sa mata niya na nahawakan mo at naihawak mo sa mata mo o di kaya sa mga surface na nahawakan niya at nalagyan niya ng mikrobyo na nahawakan mo rin at nahawak mo sa mata mo, tulad ng doorknob, mesa, at marami pang iba. Pwede rin itong maipasa kapag nakipag-share ka ng tuwalya, bedsheet, punda sa mga pasyenteng may sore eyes. Kaya iwasan ang mag-share nito sa bahay. Myth number 3. Lahat ng sore eyes ay nakakahawa at dapat iwasan. Tulad ng nabanggit ko kanina, ito ay may dalawang klase, ang infectious at non-infectious. So obviously, yung mga non-infectious tulad ng allergic conjunctivitis at traumatic conjunctivitis ay hindi nakakahawa at hindi na ipapasa. So hindi ibig sabihin na meron kang sore eyes ay nakakahawa na kagad ito at dapat iwasan. Pero syempre, kailangan ma-confirm ng isang doktor na hindi ito nakakahawa para siguradong hindi mo ito maipapasa. Myth number 4. Lahat ng pamumula ng mata ay sore eyes na kagad. Madalas sa mga pasyente kong namumula ang mata ay sasabihin, Dok, may sore eyes po ako. Dahil lamang namumula ang kanilang mga mata. Tulad ng hindi lahat ng sore eyes ay namumula ang mata, ay hindi rin lahat ng pamumula ng mata ay sore eyes na kaagad. Dahil maraming pwedeng mag-cause ng pamumula ng mata. At nagawan ko na rin ng video na pwede niyong panoorin. At iba-iba rin ang gamutan sa iba't ibang causes ng pamumula ng mata. Kaya dapat ma-establish muna ang tamang diagnosis para malaman ang tamang gamot dito. Myth number 5. Pwede ang sikat na IMO Red at Vicin Red sa mga may sore eyes. Ang gamot na ito ay tinatawag na tetrahydrozoline na sikat as redness relieving eye drops or pampatanggal ng pamumula ng mga mata. Pero tulad ng nasabi ko ay maraming causes ng pamumula ng mata at hindi gagana ang gamot na ito sa lahat ng causes ng pamumula. Ito kasi ay isang decongestant na temporarily pwede niyang mapawala or mapaibsan ang pamamaga ng mga blood vessels sa mga irritated na mata, tulad ng puyat or pagod. Pero hindi nito mapapagaling
kung ang cause ay sore eyes or infection sa mata. At pwede rin itong mag-cause ng rebound or mas malalang pamumula ng mga mata. So siguraduhin na bago kayo magpatak ng kahit anong gamot sa mata, ay dapat nireseta ito ng inyong mga doktor. Myth number 6. Kailangan parate ng antibiotic na pamatak para sa sore eyes. Ang antibiotic or antibacterial ay isang gamot para sa mga bacterial infection. So pwede ito sa mga sore eyes na ang cause ay bacterial or yung tinatawag na bacterial conjunctivitis. Pero hindi ito gamot para sa mga non-infectious ang cause. At kahit infectious pa yan, kung viral naman ang dahilan, ay hindi pa rin ito gagana. Kapag viral kasi ang cause, ay kadalasan hindi na kailangan ng gamot dahil kusa itong nawawala. Unless ito ay cause ng mga malalang viral infection na kadalasan ay binibigyan ng antiviral para makaiwas sa mga komplikasyon nito. Para naman sa mga allergic ang cause, ay pwede yung mga anti-allergy or antihistamine na pamatak para maibsan ang pamamaga at allergic reaction. Myth number 7. Effective ang breast milk na ipatak sa mga pasyenteng may sore eyes. Yan po ang wag na wag niyong gagawin dahil hindi po ito safe. At pwede nitong mapalala ang infection sa iyong mga mata. Dok, di ba may mga antibacterial properties naman ang breast milk? Meron nga po, pero hindi ito para sa mga bacteria na nagkukos ng sore eyes. So hindi lamang ito hindi effective, kundi pwede pa ito mag-introduce ng mga bagong bacteria sa mata na pwedeng magpalala ng sakit. Kaya wag na wag magpapatak ng breast milk sa mata or kahit anong gamot na hindi naman sinabi ng doktor. Myth number 8. Pwede pa rin ako magsuot ng contact lens kahit may sore eyes ako. Hanggat hindi ka pa gumagaling sa sore eyes ay hindi ka pwedeng magsuot ng contact lens dahil pwede nitong mapalala ang infection mo sa mata. Lalo na kung unhygienic ang paglagay mo dito. Kahit nga wala pang sore eyes, ay prone na ang contact lens na mag-cause ng infection sa mata. Yung may existing na infection pa kaya? So wag na wag nyo munang susuotin ang inyong contact lens habang meron pa kayong infection. At kung nakapagsuot ka ng contact lens na meron ka ng sore eyes, ay itapon mo na ito dahil ito ay infected na ng mikrobyo. Myth number 9. Pwede ka pa rin mag-makeup kahit may sore eyes ka na. Tulad ng pagsuot ng contact lens ay pinagbabawal din na magsuot ng makeup habang meron ka pang sore eyes. Dahil pwede itong makakontaminate ng makeup at maipasa sa kabilang mata na hindi pa naman infected. At pwede itong mag-cause ng mas malala pang infection. Itapon na rin ang mga makeup na nagamit during the time na nagkaroon ka ng infection at wag na wag makikipag-share or gagamit ng makeup ng iba para maiwasan ang pagpasa ng mga mikrobyo. And lastly, myth number 10, walang home remedies para sa mga may sore eyes. Tulad nga ng nasabi ko ay hindi lahat ng sore eyes ay kailangan ng gamutan. At merong mga pwedeng gawin sa bahay para makatulong dito. Although hindi mapapagaling ng home remedies ang sore eyes, ay makakatulong ito para mas maging komportable ang pakiramdam ng iyong mga mata. Pwede magpatak ng mga over-the-counter na artificial tears or lubricants na eye drops para maibsan yung mga ibang simptomas ng sore eyes. Ang cold compress naman ay mainam para naman maibsan ang pangangate ng mga mata. Para naman sa mga sure na allergy ang cause, ay pwede magpatak ng mga over-the-counter na antihistamine na eye drops para makatulong sa pamamaga at allergic reaction. At syempre, itry nyong mag-isolate, iwasan ng pag-share ng gamit, iwasan ng paghawak sa mata, at para hindi ito maipasa, ay siguraduhin na parating maghugas or mag-alkohol ng kamay. Dahil uso ito ngayon, ay mag-ingat at sikapin na maiwasan ito. Ang key dyan ay dapat hindi ka humawak sa mata para hindi ka mahawa or hindi ka makahawa. At kung may maramdaman na sobrang pagkasilaw, pagkalabo, sobrang pananakit, at sobrang pagmumuta, ay magpa-check up na sa inyong ophthalmologist para maiwasan ang mga pwedeng malalang sakit na pwedeng mag-lead sa pagkabulag. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mga haka-haka about sa sore eyes. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Dogs. See you on my next video.